Pagdating sa soulful ballad, R&B, and slow jam, wala na yatang ibang gagaling pa noong dekada 90 para sa aking opinyon kay Brian McKnight. At sa pagkakataong ito nung nakaraang Sabado, ay nagkaroon po tayo ng chance na mapanood ang isa sa mga hinahangaan nating singer na si Brian McKnight. At yan po, dahil sa pamamagitan ng Tala Entertainment, dahil nagkaroon po tayo ng chance na ma-cover ito. At ito po ang aking editorial. Panoorin po ninyo mga abe. May mga concert na para sa masa, may mga concert na para sa mga hardcore fan, at mayroon namang concert na para sa mga taong dapat nakababad sa jacuzzi at may hawak na champagne, at nagmumuni-muni tungkol sa mga desisyong ginawa nila noong dekada 90. Ganito ang pakiramdam sa concert ni Brian McKnight sa Toronto, na muling hatid ng Tala Entertainment. Habang nagsisimula ang mga unang nota, agad kong napagtanto na parang kulang ang arena. Hindi dahil maliit ito, kundi dahil ang mga kanta ni Brian ay hindi para sa libu-libong tao. Ang mga ito ay para sa 3 tao lamang. Ikaw, ang alak, at ang mga alaalang matagal mo nang sinusubukang kalimutan. Habang naglalakad ako sa loob ng venue, may nakita akong pamilyar na mukha. Walang iba kung hindi si Tom Susara ng Freestyle. Bilang responsabling mamamayan at masugid na tagapakinig ng OPM music, ginawa ko ang tanging tamang bagay. Sinamantala ko ang pagkakataon para sa photo ops. Sa panahon ng social media, hindi sapat na nakapanood ka lang ng concert. Kailangan may ebidensya. At syempre, dumating ang mga kantang hinihintay ng lahat. Nang awitin ni Brian ang Bakit One. Para akong bumalik sa panahon na ang pinakamalaking problema ko lang ay kung sasagutin ako ng crush ko sa text message na may load na piso kada send. 20 taon ng pakikinig sa radyo, cassette, CD, MP3, streaming platform at kung ano-anong teknolohiyang dumaan habang tumatanda rin ako. Ngunit ang tunay na katapusan ng paghihintay ay nang marinig ko ang One Last Cry. Doon ko naisip na may mga bagay na talagang sulit hintayin. Hindi tulad ng MRT extension, murang bilihin, at matindinong politiko. Mas lalo pang naging emosyonal ang gabi nang nag-alay si Brian ng awitin para sa kanyang may bahay. Almost a decade and a half later, I met a young lady. I'm sorry. I met the young lady. And she changed the way I think. She changed the way I walk, the way I talk, the way I write, the way I sing, the way I look, the way I walk, the way I everything. And now the man that you see in front of you is finally a good man. Isang paalaala na habang ang iba ay naghahanap pa rin ng forever sa mga dating apps, mayroon pa rin mga taong nakakahanap nito at nagagawang kantahan ito para sa harap ng libu-libong tao. Pagkatapos ng gabi, wala akong jacuzzi, wala akong champagne, at lalong wala akong milyon sa bangko. Pero sa wakas, natapos ang 20 taong paghihintay, narinig ko ng live ang Bakit One at One Last Cry. At kung may isang bagay na tinuro sa akin ang gabing iyon, ito ay ang katotohanan minsan ang pinakamahusay na investment ay hindi mga stocks, hindi real estate, kundi ang pasensyang maghintay ng 2 dekada para sa isang kanta. At kapag dumating na ang mga sandaling iyon, wala nang masasabi kundi, at last I cried, last I cried. Best regards, Kuya JDL. At muli mga abe, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe ng ating channel, para updated po kayo sa ating mga video, ay sana po ay makasubscribe kayo at hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga nangyayari sa ating channel. Muli po, maraming salamat. Best regards, Kuya JDL. Bye!